Good afternoon. Ito, mamumulot pala ako ng mga nahulog para mapakain sa squirrels. Patulong na ako sa mister ko kasi sa sobrang dami. Pang-ani na to ng apricot. So, mag-vlog ako. Buti tinalay kay ni yung anak ko. Ayun, naipon doon. Ay nako, marami kasing masyadong gagawin pagka kasi itong prutas na to masarap, kaso pag bumaksak sa lupa nagaano siya, yung ano tawag dun, dudurog, kaya na-attract yung mga bibigay na lang namin yan sa squirrel. Yung iba pwede pang isalba. Yung buto kasi nito parang pagtatanim ng mangga, yung gitna aalisin yung sisinsilin kasi hindi kaya ng gunting, matigas kasi buto nito. Sisinsilin, patutubuin muna bago itanim. Ganyan ang pagtatanim yan sa mga gilid ng sapa, tinatanim. Hindi pwedeng itanim sa walang pandilig, kailangan na didiligan yan. Maselan yan pag hindi nadiligan, siyempre mamamatay. Kaya mahalaga pagka kakain ng prutas na ano talaga ang tawag doon, huhugasan, kasi kung di kayo naghuhugas mabilis makataba yan. So diretso na dito yung bulok, kaya magaling iuho. Pag hindi kasi ito napagtagaan, ano yan mangyayari, dadami langaw. Although marami na kaming ginawang pandikit, mga pandikit ng langaw. Kung yung kasing iba pwedeng gawing candy, smoothie, kasi hinog sa puno ito. Yan lang bulok ang ang hindi pwede. Kailangan talaga pakain sa, kung marunong kayo mag-candy, pakukulo ang matagal yan kaya maalis din ng mga mikrobyo, lalo na kapag kakahuhulog lang. Yan pipiliin, isa-isahin. Yan, kaya ng yan, kaya ng mga bibi yan. Yung buto kaya ng squirrel, basta may pasa. Yan, pwede nyo sa squirrel. Ngayon kung may mga alaga kayong manok, itik, may vitamin C sila, lalagay nyo lang sa net, huhugasan nyo yung prutas bago nyo ihagis. Ngayon kung nasa sapa naman, mahuhugasan na yan, kasi yung mga sapa dumadaloy din yung mga bulok na prutas doon, bulok na gulay, bulok na dahon, bulok-bulok. So pag iyan na sa mga sapa, nalilinis na rin yan. Ang dagat lang ang hindi pwedeng pagtapunan ng mga bulok. Pwede mga sariwa, kung may isdang maliliit, kung makakain, ganun. Kagaya ng kaliskis, hindi dapat tinatapon sa mga ilog. Mga kaliskis ng isda, mga bituka naman pwede na siguro pamain, mga pang attract. So yung mga green kinakain rin yan ng mga squirrel.
buto, tsaka yun aanuin, nilinisin sabay-sabay, maalis muna yung mga para maisalba. Kaya kailangan mabilis ang kamay magpasinop. Ito naman apricot, ibang klaseng apricot, mas matamis kasi itong maliliit, yung kasing yung banda doon malalaki yun. Hindi parang napingas ang sanga sa sobrang bigat ng bunga, ganun. So itong nahulog na to, bagong hulog lang to, kasi lagi naman ako nangunguha ng ano kasi to, kahit yung mga ganito kaliliit kinakaya ng squirrel. Wala kasi talagang ganun pag masyadong maraming bunga, konti lang kasi nakakain namin. Dito kasi layo-layo ang mga bahay, sasadyain nyo pa para sila so kapag may trabaho wala silang time na manguha ng prutas. Siyempre per oras sila, kailangan nilang agapan yung trabaho, kasi pag may trabaho siyempre may kita. Kami paano, kailangan magtanim para may kainin. Dito namin nakikita ang kasaganahan. Siyempre pagka pera kagaya niyan, nagmamahal ang gasolina, kailangan lagi lang kayo sa bahay. Pag travel kayo ng travel, mauubos ang pera. Pag tanda, wala nang pera. Pero pag marunong magtanim, may kakainin. Pag nagutom kayo, wala nang mabiling gasolina, nasa loob lang kayo bahay, tas wala kayong tanim, gutom. Siyempre kagaya niya, may kakilala kayong masipag magtanim, pero hindi naman kayo makapunta kasi nga walang gasolina, di gutom na naman kayo. Unlike nung meron kayong pagtatam na kahit sa paso, meron kayong aasahang aanihin. Siyempre po nakikipag-away, kailangan nakahanda kayo para nakikipag-away kayo sa kapwa bansa, tapos wala naman kayo tinanim, gutom. Siyempre hindi naisip ng mga galit yun, sila mauunang magugutom. Galit nga pag ang tao kasi galit kung ano ginagawa, nawawala sa katinoan. Siyempre ano yan ang pandemic, baka kapag nalilipasan ng gutom, nawawala sa katinoan, hindi naiisip yung mangyayari bukas, magugutom, mga mahal niya sa buhay, walang kakainin, maliban na lang na yun na nga, nawala na sa katinoan. Hindi mo maaasahan yun pag nawala sa katinoan. Hindi ka pwedeng kapag-away sa mga nawala na sa katinoan. Tingnan yan, kahit pa unti-unti may aasahang tumubo. May pinatanim ako, ewan ko kung ano yung pinatanim ko, nakalimutan ko na. Basta pag may time, sinisingit namin pagtanim-tanim. Kasi pag hindi nagtanim, siyempre walang aasahan. Ayan to, masyadong masyalang kasi itong ano na to, kagaya niyan, pag nahulog na na kaagad ng pero hinog sa puno ang matamis, hindi gaya ng yung mga berde-berde patas kinuha na niya. Pag berde-berde ba kinuha, ganyan, siyempre pag pumaksak yung malanga,
nilagyan ko ng hinog na balat ng mangga. Tapos nilagyan ng lason, tapos may butas siya, papasok ng langaw dyan, patay na siya. Pag napuno yan, tatapon nila. Yan, kagaya nito, pag ginawang candy to, maasim, masarap. Siyempre pag nilagyan ng asukal yan, ayos din ang timpla niya. Ngayon, pag in-smoothie yan, ang smoothie nilalagyan ng gatas, yelo, saka konting asukal. Yung iba ginagawa ice candy. Pag ginawa nyo tong ice cream, papanoorin nyo sa YouTube kung paano paggawa ng ice cream. Lalagyan ng konting keso. Yung mga ganun din ang paggawa ng peach mango pie. Kahit apricot nectarine, pwede niyang gawing pie. Pwedeng jam, palaman. Mamatamisin nyo, papalaman nyo sa tinapay. Ayan, tatagal yan sa rep. O kaya, pag marami kayong gulaman, tutunawin nyo yung gulaman, pakukuluan nyo to sa lalagyan nyo. Konting asukal, saka konting asukal, saka gulaman, gatas. Yon. Tapos, hahaluin nyo, tapos lalagay nyo sa llanera. Palamigin nyo. Pag matigas, pag mold na siya, lalagay nyo sa rep. Para Tapos, pag alis nun, gagamitan nyo ng plastic knife yung gilid para pag aalisin nyo, mabilis maalis ng buo. Nakaporma na oblong. Ganyan. Kasi kung ako pa ang aakyat at mamimitas, hindi ko na kaya tong mamulot. Kailangan kasi maagad to dahil nag-i-invite to ng langaw. Nandun kasi kontaminado yun favorite spot ng pusa. Kaya pakakain na rin sa mga squirrel. Nakasadak. Yan. So, walang pero yan, araw-araw yan hanggang may bunga pa dyan. Hindi yan hihinto ng mahuhulugan ng prutas. Kaya lang, tsaga-tsaga na kunin. Kasi, yan, mag-i-invite pa yan ng maraming insekto. Yan, tapos yan, pag tapos na yung baksak-baksak ng prutas na yan, saka mag-general cleaning. Kakaskasin lahat yung mga lupa na yan para walang matirang kutong lupa. Pwedeng ihalo sa compost yung mga pag kinalay ka yan, sabay-sabay kakalay ka yun. So ito pag naihagis siya sa bandang tubig sa sapat, mahuhugasan na rin yan, kakainin ng mga bibi, itik, squirrel, duck. Kasi mas mas may mga live cells kaysa yung mga artificial chips. Mahirap matunaw. Kaya yung iba pagka mahirap matunawan, lumalaki yan. Ito kasi pag mabilis makadigest ng kinakain. Pag nabdadigest yung kinakain, hindi lalakit yan. Madaling matunaw. Hindi kayo kaagad magkakaroon ng colon cancer. Kasi kung palakain kayo ng prutas.
makikita nyo yung mga tinitinda sa mga store, mga nakabox na prunes, mga linis na yun, templado. Kaya maganda yung mga nag-a-abroad, yung marunong gumana ng mga candy. Hindi puro asukal. Pagka kasi ang candy galing sa talagang prutas, masarap. Gaya nito, tingnan nyo. Ayan. Nadikitan lang, pero nadikitan ng lupa. Ayan, dumikit yung lupa. Ayan. Pero malagay na dyan, mahirap linisin kasi yun eh. So, ito may bending exercise ako. Kasi, yung anong ganito upo ng bending exercise. Na exercise yung knee. Tapos kaya kailangan sa mga may edad kumakain ng keso, milk, mga rich in calcium, saka yung mga broccoli, rich in calcium yan. Mga gulay na broccoli, rich in calcium. Ito naman ang plums. 3 klase ng prutas na nandito. May apricot, may peach. Kaya lang konti lang. Naanihan ko na. Kung subscriber ko na kayo, mapapanood nyo sa vlog ko yun. Pumitas ako ng mga ilang pirasong apricot. Siguro meron pang natira doon. Ayan. Ito pwedeng nahulog. Malakas ang hangin. Pwede rin natin napaglaruan ng pusa. Kasi protective yung isang pusa namin. Nung magbuntis siya, nilayo sa kasamahan na pusa sa loob. Dahil ito, ang mga anak, 4 yan. Puro blue Spanish eyes yung mga mata nila. Blue Spanish eyes. Yan ang mga plums. Ayan. Meron pa ditong natirang apricot. Kunin ko. Ayan. Kasi, ay hilaw pa. Yun eh, yung dilaw doon. Hilaw pa. Ay sumama. Pagka kasi hinog sa puno, sumasama yan. Basta hinawakan yung kakalas yun. Yan. Meron din ako mga video vlog na pinakikita ko na napapakain ako mga squirrels sa duck. Eh ngayon kasi parang hindi na ako nag-video vlog. Mapapanood sa mga dati kong video vlogs. Kaya ang pag-subscribe, pipindutin nyo lang ang YouTube channel ko, BC58. Ngayon kung hindi wala pa kayong Gmail, kailangan magpaturo kayo. Itatago nyo lang yung yung password. Kasi privacy nyo na yan. Baka kasi magamit ng iba. Ito dati kong naipon.